Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumambulat sa gitna ng bansa matapos kumalat ang mga nakapapangilabot na ulat tungkol sa grabeng pagbabago sa pangangatawan ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan na umanong hindi makilala ng publiko. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na espiya sa loob ng Malacanang, ang bawat pasilyo ng palasyo ay nyanig ng nakakangilong katahimikan habang ang mga presidential guards ay binabahan na ng malamig na pawis sa tindi ng kaba at pagtataka sa kanilang nasasaksihan. Ito na nga ba ang hudyat ng isang nakatagong krisis na pilit ibinaon sa kailaliman ng limot, habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitsa ng isang bombang handa nang sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nanlalamig na ang mga kamay sa tindi ng misteryong ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang anyo ng Pangulo ay nagbago na ng tuluyan na tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga espesyalistang doktor na nanginginig ang mga kamay habang pilit na isinasalba ang imahe ng pinuno sa harap ng nakakasilaw na liwanag ng katotohanan. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang bawat sulyap sa Pangulo ay nagsisilbing mga bubog na sumusugat sa kamalayan ng publiko, na nag-iiwan sa buong administrasyon na tuliro at nanginginig ang mga kalamnan sa takot na ang tunay na kalagayan ay hindi na kayang ikubli pa sa ilalim ng makapal na makeup at maluluwang nakasuotan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng pagpapanggap at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa kalusugan ng ating gobyerno? Malamang hindi pa rin ho nagsisingkin sa utak nitong si Tuta Soto na asiwang-asiwa na sa kanya ang sambayan ng Filipino. Akala ho siguro niya mga kasama niya lang ho dyan sa Senado ang buwisit na buwisit sa kanya. Ito ang ating pag-uusapan sa comment section. Kita nyo naman ho, atat na ho talaga itong si Tuta Soto na palitan itong si VP Sara. Sang-ayon ho ba kayo? Na kung sakaling matanggal itong si VP Sara, ang papalit sa kanya, itong si Tuta Soto, i-comment nyo na ho yan sa baba. Kasi yan lang naman ho talaga ang katangi-tanging dahilan para makahawak ng pangalawa sa pinakamataas na pwesto sa bansa, itong si Tuta Soto. Nakita nyo ho, umatraso yan noong 2022 presidential election dahil hindi ho siya nakakana dito kay VP Sara. Para wala nang Sara Duterteng tumakbo sa 2028 at kahit papaano, malamang sa malamang, iniisip nilang dalaw nitong si Ping Lacson, pumusisyon, kailangan nilang tanggalin at makisabwatan dito sa mga makakaliwa, mga taga-Malacanang, mga siraulo sa pamahalaan para tanggalin itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Siyempre, araw ng Biyernes ngayon, automatic na yan. Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Pero bago yan, pasadahan na ho natin itong si Tuta Soto. The Senate is always ready. Yeah. Kasi part of our job yun kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there, it's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Okay? Yan. Para sa akin concern naman, I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Yun ang pinakamahalaga lang naman sa Hindi. But nyo pa pag-aaralan yung rules on evidence, rules on procedures na yan? Politika yan Hindi naman hustisya ang hinahanap natin dyan. Pagka ba natanggal si VP Sara, makukulong siya? Hindi. Di ba? Magiging lang siya, perpetually disqualified sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Yun lang naman. Maliban doon, wala nang makukulong. Hindi ho siya makukulong. Kaya kung ako sa iyo, Tuta Soto, huwag ka na mag-aral. Paglapag ni VP Sara, guilty mo na kagad. Wala nang maraming cheche-buretse, di ba? Pambihira. Yun ang pinakamahalaga sa impeachment Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. And then yung rules on criminal procedures. Yun, I'm preparing for that, being the presiding officer. Now, whether I'm the presiding officer or not, sapagkat pagka-presidente ang ini-impeach, yung Chief Justice ang presiding officer.
still, as a member of the Senate and as a member of the impeachment court, you have to be prepared. Sapagkat hindi porki presiding officer, let's say yung presiding officer ay mayroong gustong i-sustain na objection, ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod, yung court ang masusunod, hindi yung presiding officer. So kailangan, as a senator, alam mo din dapat yung mga rules. As a senator, you must be aware of whether you're a lawyer or not. You must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. SP, nabanggit niyo po na may nagbi-brief na sa inyo ng mga justices, ano? Sino po ba yan? Pwede ba nating i-reveal? And kailan pa po kayo nag-start magpa-brief? Well, as of now, dalawang CA, dalawang taga CA, saka isang taga CTA. I mean, CA, Court of Appeals, Yes, sir. yung isa taga Court of Tax Appeals. Kung natin magitin mga pangalan at baka, di ba? Okay lang naman yun. Alam naman namin na yung magiging desisyon at kung ano man ang itatakbo, kung yung gusto ng presiding officer, alam natin na isang boto lang naman yan eh. Masusunod pa rin ang buong yung ika nga lahat ng senador, kung ano majority dyan, no? Ang issue dito, yung presiding officer, bias na ngayon pa lang. Ngayon pa lang kitang-kita na natin yung pagpapakaaso kay Marcos Jr. Paano tayo makakakuha ng parehas na pagkilate sa mga ebidensyang ilalatag, sa mga argumento ng magkabilang grupo, kung yung mismong presiding officer, kajaming nitong si Marcos Jr. Diba? Ang labo ng mga kababayan. Kaya kung ito tatanungin tumama na to, kung di nga lang diniklarang unconstitutional yung unang impeachment, baka na-impeach si VP Sara diba? Ito't natato ito Diba? Ayaw niyang pa-archive, gusto niya pag-usapan, forfeit. Pagdating, i-forfeit mo kagad. Yan lang naman gusto niyo dyan Diba? Mabaling ang atensyon ng ating mga kababayan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Yung baha, yung pagkasawi ng ating mga kababayan sa kapalpakan ng administrasyon. Wala, hindi natin pag-uusapan niya. Pag-usapan natin kung paano i-impeach yung 125 million, gayong yung bilyon ng ninakaw, nandun nagpapakasasa sa Europa. Kumakain ng kung ano-ano, winawaldas. Yun talaga, literal winawaldas. Kitang-kita natin sa lifestyle niya. Meron siyang jet, mansyon, meron siyang pasaporte sa ibang nasyon, di ba? Ganyan si VP Sara, meron bang ganon? Meron ba siyang jet? Meron ba siyang helicopter? Meron ba siyang mansyon sa Port Suar? Wala. Pero siya ginigipit. Ang labo lang talaga mga kababayan. Kung po kayo nag-start? Nakikisama na. Kailan po kayo nag-start, sir? Noon? Siguro mga 2 weeks na. 2 weeks na. In fact, I had one yesterday. SP, ano ba? Briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro O basta nagkaroon ng impeachment nakarating sa amin, ang isasuggest ko sa aming mga kasama, na I'm sure papayag naman sila, is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. Ganun din naman yung Monday, Tuesday, Wednesday namin talaga. And then, most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Unfair, pambihira, Anak ng toko, Yung impeachment na pinakaabangan na sambayan ng Pilipino, yung impeachment ni Marcos Jr. Ang ini-impeach nyo si VP Sara. Yung pinag-uusapan kay Marcos Jr., betrayal of public trust, pagkabangag niya.
Di ba? Yung pagde-deliver ng billion sa kanya nitong si Zaldico. Sa pamamagitan ng kanyang assistant na si Jojo Cadiz. Yung talagang unfair sa sambayan ng Pilipino. Pero yung mga sinasabi mo na yan, walang unfair dyan. Fair lahat yan kasi ikaw papalit kay Bibi Sara kung sakaling matanggal siya. Yun naman talagang habol mo dyan, di ba? Kung bihira talaga tong si Tuta Soto. Rerekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho muna natin itong si Sen Dante. Napakahusay ho niya. Sumusubaybay sa atin. Sana mas marami sila ngayon. Medyo malungkot lang kami ni Nelson. Wala yung isa naming kasama. Si Kuya Jen. Ano? Pero sisikapin namin mapaglingkuran namin kayo kahit na kami, kahit dalawa lang kami. Kahit wala yung ating expert political analyst. Sen, unahin na natin yung pinakamainit. Para... Bakit ba mainit? Kasi, Sen, kahapon pa namin ito dinidiscuss dahil sa viral na viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito yung isang official doon ng AFP. At doon daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na rin lang, ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin. At ito yung kinuha ng maraming mga matagal ng kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo, ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Talagang pipilitin na lang baluktutin no? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kabayan yung bending the law. Bending the law, yeah. Kaya dito pwede nating sabihin bending the unclos. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, palitan ng maanghang na pananalita between the Philippine side and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan, kung magkagyera tayo, kayo unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Kung susukatin mo naman territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa makatwid yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights. Kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama.
Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan, ito yung batas natin na ating ginawa 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. No? Magmula kanya sa Luzon Sea, Yes. Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating Totoo, territorial hindi ka, sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Calayan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga PED, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Oo nga, no? Kasi yung Calayan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandiyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko maalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi niyo, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake ang mga yan eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit ano sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantala kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pang karagatan. Na pinagkasunduan ng mga... Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land isla. features. Ah. Meron tinatawag na shore, may tinatawag na island, merong mga rocks, may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi natin Calayan Island Groups, mga land features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, tapos sinasabi nila, narinig mo naman pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang
Eh, kanya may coordinates na yung EEZ, hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay... Nandun sa na atin, yun eh. oo. Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi, merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Oh, Anong ibig sabihin yan, pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng diretsa, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po. Yung LTE is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng feature na yon. Ng low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng... Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime hindi- tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo pwede kang i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman, yung patotsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati isi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang yun, Sen, ang problema, meron silang occupant dun eh. Naka-occupy sila dun eh. So, dapat, wala sila dun talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Apo. yung ayungin. Ayungin Shoal. Oh, yung ayungin shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Madre. Yung Basta meron tayong isang lumang-luma. Lumang barko, BRP Sierra Madre. Oh, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, dito, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Apo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9-dash line dyan. Malinaw na yung EEZ na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan ha. Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Apo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base din sa arbitral ruling naman. Dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi, Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen, ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman hindi ako nagmamarunong eh. Apo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang
ng isang professor dyan sa UP. Wag na natin yan. Huwag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Apo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindihan sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangan palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS.